Alam ko naman na mahirap mag-move on, lalo na kung matagal ang pinagsamahan ninyo. Hindi madaling makahanap ng taong tunay na nagmamahal, at masakit talaga ang pakawalan ang ganitong uri ng tao, saad ni Mateo, puno ng malasakit habang tinitingnan ng kaibigan niyang si Alejandro. Pero ilang taon na rin ang lumipas. Siguro naman, oras na para hayaan mo na at magsimula ulit, dagdag pa niya, halos pakiusap na. Tahimik lang si Alejandro, walang tugon. Sa halip, patuloy lamang siya sa pagtungga ng alak, tila pilit nilulunod ang sakit na nararamdaman niya. Ang kirot sa kanyang puso ay parang sugat na sariwa pa rin, kahit ilang taon na ang lumipas. Gusto man niyang umiyak, parang naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ang bigat ng kanyang damdamin ay hindi may larawan. Hindi ko kayang sumuko, bulong niya, halos hindi naririnig. Pero Alejandro, 5 taon na ang lumipas. 5 taon na mula nang mawala si Catalina. Hindi ba mas makabubuti kung mag-move on ka na? Tanong ni Mateo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit tila bingi si Alejandro sa mga salita ng kaibigan. Mariin siyang umiling, puno ng paninindigan. Naniniwala ako, magkikita pa kami muli. Sa puntong iyon, muling bumalik sa alaala ni Alejandro ang huling araw na magkasama sila ni Catalina. Masaya pa sila noon, puno ng pangarap at pagmamahalan. Ngunit kinabukasan, bigla na lamang siyang nawala, parang bula. Simula noon, hindi na siya natahimik. Hindi siya tumigil sa paghahanap, kahit pa walang anumang bakas ni Catalina ang natagpuan niya. Hanggang ngayon, nanatili siyang umaasa at hindi bumibitaw. Ang daming taon na ang nasayang, Alejandro. Unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya mo, paalala ni Mateo, sinusubukang ipakita ang realidad. Mabubuhay ako kahit wala ang kumpanyang iyon, sagot ni Alejandro, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Pero mananatili akong patay hanggat hindi ko sila nakikita. Alam mo bang magkakaroon na kami ng anak? Kaya hindi ako maaaring sumuko, dahil kailangan nila ako. Nagulat si Mateo sa revelasyong iyon. Sa tagal ng kanilang paghahanap kay Catalina, ngayon lamang nalaman ni Mateo na buntis pala ito nang mawala. Kung ganun, buntis si Catalina nang mawala siya, tanong niya, hindi makapaniwala. Marahang tumango si Alejandro, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at pangungulila. Kaya hindi ko magawang sumuko hanggat nananatili silang wala sa akin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila nakikita. Nang tumingin si Alejandro sa kanyang kaibigan, sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha. Wala nang nagawa si Mateo kundi lumapit at marahang tapikin ang likod nito. Sinubukan ni Alejandro na pigilan ang kanyang pag-iyak, ngunit nabigo lamang siya. Sa mga sandaling iyon, nilamon na naman siya ng kalungkutan at pangungulila, at wala siyang magawa kundi hayaan ang mga emosyong iyon na damaloy. Siguro, dapat ka nang umuwi. Magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas para bukas, suhestyon ni Mateo, puno ng malasakit. Agad namang nangunot ang noo ni Alejandro. Anong meron bukas? Tanong niya, puno ng pagtataka. Kung ganun, magpapatuloy tayong maghanap sa mag-ina mo, ani Mateo na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa paglipas ng mga taon, madalas nang ganito ang eksena sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Mabuti na lamang at palaging nariyan si Mateo upang umalalay at tumulong kay Alejandro sa mga panahong tila nawawala na ito sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi na nakipagtalo pa si Alejandro at sumunod na lamang sa kaibigan. Pagkasakay nila sa kotse, agad na nakatulog si Alejandro, dala ng sobrang dami ng alak na nainom niya. Samantala, nanatiling tahimik si Mateo habang nagmamaneho, itinoon ang buong pansin sa kalsada, ngunit hindi maalis sa isip ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Pagdating nila sa bahay ni Alejandro, sinalubong sila ni Manang Catalin Anthea, ang matagal ng kasambahay ng pamilya. Diyos ko, sir, anong nangyari sa kanya? Gulat na tanong ni Manang habang nagmamadaling lumapit. Nasobrahan ho sa inim, Manang, sagot ni Mateo habang umiiling, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Naku naman itong si sir. Kailan ba siya titigil sa ganito? Hindi makapaniwalang sambit ng matanda, halatang may halong pag-aalala at pagkadismaya. Hindi na sumagot si Mateo at tahimik na lamang niyang ainalalayan si Alejandro papasok sa bahay. Dahan-dahan niyang inihiga ang kaibigan sa kama nito, siniguradong komportable ang posisyon nito bago siya napabuntong hininga. Sa kabila ng kanyang pagod, nanatili muna siya sa silid ng ilang saglit bago tuluyang bumaba. Alis na ho ako,
Manang, paalam ni Mateo habang papalabas ng pintuan. Ingat kayo, sir, tugon ni Manang Kathleen Anthea, na sinundan siya ng tingin habang papasok sa kanyang sasakyan. Hindi na nagsayang ng oras si Mateo at agad na nagmaneho paalis. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Alejandro. Bahagya pa ring masakit ang kanyang ulo dahil sa hangover, kaya't agad siyang bumaba sa kusina upang makainom ng mainit na kape. Habang abala sa paghigop ng kape, biglang nagsalita si Manang na kara-rating lang sa kusina. Kumusta ang pakiramdam mo, sir? Tanong nito, halatang nag-aalala. Ayos lang po, tipid na sagot ni Alejandro habang marahang hinihimas ang kanyang sentido, pilit inaayos ang sarili. Ipagluluto ko po kayo ng mainit na sabaw o kahit anong gusto nyo para mabawasan ang hangover nyo, alok ni Manang na may halong malasakit. Tumango lamang si Alejandro bilang tugon at ipinagpatuloy ang kanyang pag-inom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos makapag-ayos ng sarili, bigla ang naisipan ni Alejandro na pumunta sa kanyang kumpanya. Wala naman siyang balak magtagal doon. Nais niya lamang makita ang kalagayan ng negosyo na matagal na niyang napabayaan. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ni Mateo. "Oh, anong ginagawa mo dito?" tanong nito, halatang nagulat. "Akala ko ba maghahanap tayo kay Catalina? Pwede naman tayong maghanap mamaya," sagot ni Alejandro nang walang pag-aalinlangan. "Gusto ko lang tignan ang lagay dito." Habang naglalakad sila, muling nagsalita si Mateo. "Kahit papaano, nakakabawi-bawi na ang kumpanya mo. Pero mas mabuti siguro kung ikaw na ulit ang mamahala dito," seryosong suhestyon nito. "Sa susunod na natin pag-usapan yan," sagot ni Alejandro, tila ayaw pang magbigay ng tiyak na sagot. Hindi na siya pinilit ni Mateo, at sa halip ay pinagmasdan na lamang ang kaibigan. Kahit papaano, magandang simula na rin ito, ang makita si Alejandro na bumabalik sa kanyang kumpanya. "Anong balak mo?" tanong muli ni Mateo. Sandaling nag-isip si Alejandro bago tumingin sa kaibigan. "Hindi ko pa alam. Ang gusto ko lang, bumalik ang lahat sa dati. Gusto kong maayos na ulit ang lahat kapag nakita ko na ang mag-ina ko. Mabuti kung ganun. Pagtuunan mo muna ng pansin ang kumpanya mo, kasabay ng paghahanap natin sa kanila," sagot ni Mateo, puno ng pag-asa na unti-unti nang babalik sa normal ang buhay ng kanyang kaibigan. Sa dami ng natambak na gawain sa kumpanya, hindi alam ni Alejandro kung saan magsisimula. Mabuti na lamang at nariyan si Mateo upang tumulong at umalalay. Bagamat hindi agad maibabalik sa dati ang lahat, unti-unting nagiging maayos ang kumpanya. Alam ni Alejandro na darating din ang araw na babalik ang lahat sa normal, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. "Saang lugar mo gustong kumain?" tanong ni Alejandro habang sila'y naglalakad. "Kahit saan, pero mas maganda kung malapit lang para hindi tayo mahirapan," magalang na sagot ni Mateo. "Kung ganun, doon na lang tayo sa malapit na mall. Maraming pagpipilian doon," mungkahi ni Mateo na agad namang sinang-ayunan ni Alejandro. Patuloy silang naglakad palabas ng gusali, habang ang mga empleyado ng kumpanya ay nagkakatinginan pa rin, hindi makapaniwala na naroon ang kanilang boss. Pagdating sa parking lot, mabilis silang sumakay sa kotse ni Alejandro. Walang sinayang na oras si Alejandro at agad niyang pinaandar ang sasakyan. Tahimik ang dalawa sa buong biyahe, tila abala sa kani-kanyang iniisip. Nang makarating sa mall, bumaba sila at naglakad papasok. "Ilang buwan na ba mula nang huli tayong pumunta dito?" tanong ni Mateo na may halong biro. "Hindi ko na rin maalala. Para kasing napakalayo na ng panahong iyon," sagot ni Alejandro na may bahid ng nostalgia. "Hayaan mo na. Ako na ang pipili ng kakainan natin. Huwag kang mag-alala, sigurado akong masarap lahat ng pagkain dito," sabi ni Mateo habang nauuna ng maglakad. Walang nagawa si Alejandro kundi sumunod. Habang naglalakad, marahan niyang tinitingnan ang bawat sulok ng mall, tila may hinahanap o inaalala. "Dito na lang tayo?" tanong ni Mateo nang makarating sila sa harap ng isang restaurant. "Oo, dito na," mabilis na sagot ni Alejandro. Pagkapasok nila, agad silang nag-order ng pagkain. Ngunit habang kumakain, napansin ni Mateo na tila balisa si Alejandro, na para bang may iniisip itong mahalaga. Hindi man ito tinanong ni Mateo, ginaya na lang niya ang bilis ng pagkain ng kaibigan. Matapos nilang kumain, agad silang lumabas ng restaurant.
May gusto ka bang puntahan? Tanong ni Mateo habang naglalakad sila palabas. Sandaling natahimik si Alejandro bago sumagot. Pwede bang maglibot muna tayo? Tumango si Mateo bilang tugon. Habang naglalakad sa loob ng mall, parang batang sabik si Alejandro, palinga-linga at tila masayang masaya. Hindi man niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa, ramdam niya na tama ang kanyang ginagawa. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Parang pambata na ang lugar na ito. Ano naman kaya ang ginagawa mo rito? Tanong ni Mateo na may halong biro. Ngunit natigilan siya nang mapansin niyang nakatulala si Alejandro, nakatitig sa isang direksyon. Pre, sapakin mo nga ako. Baka nananaginip lang ako, bulong ni Alejandro na puno ng pagtataka. Saan ka pupunta? Tanong ni Mateo, ngunit hindi sumagot si Alejandro. Tahimik siyang naglakad papunta sa isang bahagi ng mall, ang World of Fun. Sumunod si Mateo, naguguluhan ngunit interesado. Sa loob, kakaunti lamang ang tao, karamihan ay mga bata. Ngunit agad na napansin ng magkaibigan ang dalawang batang lalaki na tila may kakaiba. Pre, sabihin mo sa akin kung nananaginip lang ako. Ang pangit naman ng panaginip mo. Magkasama pa tayo, biro ni Mateo. Ngunit hindi makapagsalita si Alejandro, nakatitig lamang sa mga bata. Kamukhang kamukha ko sila, bulalas ni Alejandro, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. I can see that, sagot ni Mateo na halatang nagulat din. Ngunit bago pa sila makabawi sa kanilang pagtataka, dalawa pang bata ang lumapit, at ang mas nakakagulat, kamukha rin ni Alejandro ang mga ito. Apat silang kamukhang kamukha ko, bulalas ni Alejandro habang si Mateo ay napapailing na lamang, tila hindi rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Oh, bakit parang masaya ka pa rin? Tanong ni Mateo na may halong pagtataka. Hindi ko rin alam, pero hindi ko mapigilan, sagot ni Alejandro habang napapangiti. Napailing na lamang si Mateo, ngunit sa totoo lang, hindi niya maitatanggi na kamukhang kamukha nga ni Alejandro ang mga batang kanilang nakita. Anong plano mo? Lalapitan mo ba sila? Tanong ni Mateo, medyo nag-aalala. Oo, gusto ko silang lapitan. Gusto ko lang naman silang makilala, sagot ni Alejandro na puno ng determinasyon. Sigurado ka ba? Mag-isip ka muna. Hindi naman kayo magkakilala, at baka magulat sila o matakot kung bigla mo silang kakausapin, paalala ni Mateo. Alam ko, pero paano kung hindi ko na sila muling makita? Paano kung ito na ang una't huling pagkakataon? Sagot ni Alejandro, halatang may halong kaba at pagkasabik. Huwag kang mag-alala, pre. Gagawa tayo ng paraan para malaman natin kung sino sila. Hindi mo kailangang magmadali, may tamang oras para dyan, sagot ni Mateo na may halong pag-aalo. Napabuntong hininga si Alejandro. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang koneksyon na nararamdaman niya sa mga batang iyon. Parang may kung anong nabuhay sa kanyang dibdib sa bawat sandaling makita niya sila. Aalamin natin ang lahat tungkol sa kanila, pero huwag kang gagawa ng padalos-dalos na hakbang. Baka ireklamo ka pa, dagdag ni Mateo. Sige, pre, salamat, sagot ni Alejandro habang marahang tumango. Muling ibinaling ni Alejandro ang kanyang tingin sa apat na batang masayang naglalaro. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan sila. Ngunit ang ngiti niya ay napalitan ng pagkabahala nang makita niyang nagsimulang maglakad palabas ng World of Fun ang mga bata. Umalis na sila, bulong ni Alejandro, halatang nag-aalala. Hindi niya mapigil ang sundan sila, ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang gawin. Halika na, sabi ni Mateo, na tila may ideya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Alejandro, nagtataka. Akala ko gusto mong sundan sila. Kaya gagawin natin yan, sagot ni Mateo na may kumpiyansa. Hindi maipaliwanag ni Alejandro ang saya na naramdaman niya sa sinabi ng kaibigan. Agad nilang sinundan ang mga bata, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, bigla na lang nawala ang mga ito. Nawala sila, malungkot na sabi ni Alejandro habang nililibot ang kanyang paningin sa paligid. Saan na kaya sila nagpunta? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makikita mo rin sila ulit. Kumalma ka lang muna. At bumalik na tayo sa kumpanya, sabi ni Mateo, sinusubukang aliwin ang kaibigan. Ngunit halata sa mukha ni Alejandro ang lungkot at pagkadismaya. Ilang araw ang lumipas, at tulad ng kinatatakutan ni Alejandro, hindi na niya muling nakita ang mga bata sa mall kahit ilang beses siyang bumalik. Ang matinding kalungkutan ay bumalat sa kanyang kalooban, ngunit sa kabila nito,
Nanatili siyang umaasa na darating ang araw na muli silang magkikita. Hey, I have good news for you. Huwag kang magugulat at huwag kang mabibigla. Nagpatuloy lang si Alejandro sa ginagawa habang nagsasalita ang kanyang kaibigang si Mateo. Kunot noon niyang tinignan ng kaibigan. Ano naman yon? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na gagawin natin lahat para masundan at malaman kung saan nakatira yung mga batang yon, HM? O anong meron sa kanila? Pinahanap ko sila sa isa sa mga empleyado natin. Natagpuan niya na malapit lang sila dito. Ang problema nga lang, sa ospital niya nakitang pumunta yung mga bata. Hindi napigilan ni Alejandro ang lungkot na kanyang nararamdaman matapos marinig yun. Kitang-kita naman sa mukha ng mga bata at wala siyang ibang nagawa kundi mapatungan na lang. Gusto ko silang makita. Okay, sige, sasamahan kita. Really? Kahit ngayon na, tapos na ba ang ginagawa mo? Malapit na. Tatapusin ko lang. Makalipas lamang ang kalahating oras, nag-aayos na ng gamit sa lamesa si Alejandro. Hindi nawawala ang ngiti sa labi niya dahil sa sobrang excitement. Tara na. Paalala lang, pre ha. Hindi pa tayo sigurado sa mga malalaman natin kaya huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Mas makabubuti na yung hindi ka umasa na konektado yun sa'yo para di ka masaktan. Naunang maglakad palabas ng opisina si Alejandro at umiiling na sumunod sa kanya si Mateo. Saan ba ang ospital na sinasabi mo? Yung nasa bandang likod ng mall. Tumango lamang si Alejandro bago muling binalik ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi maitatanggi ng lalaki na hindi na siya makapaghintay na muling makita ang mga bata. Sa ilang taong nakalipas, ngayon na lang ulit nakaramdam ng ganito si Alejandro. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na ng magkaibigan ang ospital. Dali-daling bumaba ng sasakyan si Alejandro. Sigurado ka bang dito sila pumunta? Oo, kung tama ang tiyempo natin, baka nandito rin sila. Hindi napigilan ng lalaki na libutin ng tingin ang ospital nang makapasok siya. Wala sa sariling naglakad si Alejandro palapit sa isang nurse. How may I help you, sir? Nagtatakang tanong ng nurse. Meron bang 4 na bata dito? Ang totoo po niyan, marami pong bata dito. Ano po bang pangalan ng batang hinahanap nyo? Saglit na natahimik si Alejandro, yung 4 na bata na kamukha niya po. Meron po ba dito? Biglang singit ni Mateo. Naningkit ang mga mata ng nurse habang sinusuri ang mukha ni Alejandro. Napapalakpak pa ang babae nang mapagtanto kung sino ang tinutukoy ni Mateo. Kayo po ba ang tatay ng magkakapatid na yon? Marahang napailing si Alejandro. Hindi ko po alam. Kaya nga po kami nandito para malaman eh. So narito nga sila, saad ni Mateo sa nurse. Ang totoo po niyan, dito na po lumaki yung mga batang yon. Masasabi kong lumaki silang mababait at magagalang. Hindi sila napabayan ng nagbabantay sa kanila. Nasaan po ang nanay nila? Hindi napigilan ni Alejandro na magtanong ngayong napatunayan na nila na nandito nga ang mga bata. Lalo siyang hindi mapakali. Nawala ang ngiti sa labi ng nurse at napansin ni na magkaibigan. Nakakonfine po siya dito, sambit ng nurse. Maaari ba naming siyang makita? Nasa ICU po siya ngayon eh. Sasamahan ko po kayo papunta doon. Hindi maipaliwanag ni Alejandro ang kanyang nararamdaman, magkahalong lungkot, pag-aalala, at saya. Pero may kung anong pakiramdam ang umuusbong sa dibdib niya habang lumalapit sila patungong ICU. Ihanda mo ang sarili mo ha. Huwag ka masyadong umasa, napalunok si Alejandro sa sinabi ni Mateo. Natulala na lamang si Alejandro habang dahan-daang binabelang ang tingin sa babaeng nakahiga sa loob. Mabilis nang ngilid ang luha niya at huli na para mapigilan yun. Ang mahinang pag-iyak niya unti-unting nagiging malakas kaya napatingin sa kanya ang nurse at si Mateo. Cry, luha ang sambit ni Alejandro. Sinong mag-aakala na ang babaeng ilang taon ang hinahanap ng binata ay nakarating pala sa isang ospital? What happened to her? Ayon po sa report, na-aksidente po siya. 5 taon na po siyang comatose. Wala pa pong senyales na madyay gising siya eh. Isang himala nga po na nagawa niya pang manganak ng 4 na sanggol kahit nag-aagaw buhay siya noon. Sila po yung 4 na bata na tinutukoy nyo, kwento ng nurse. Napasapaw na lamang sa dibdib si Alejandro. May bisita si nanay, biglang sambit ng isang bata sa mahinang boses. Naaga ng tinig ng bata ang atensyon ni na Mateo at Alejandro at ng nurse. Ang 4 na bata na kamukhang kamukha ni Alejandro ay nasa harapan niya na ngayon. Mas lalo siyang napaiyak,
Alejandro, kunot noong bulalas ng isang babae na nasa likod ng mga bata. Ikaw ba si Alejandro? Naguguluhang tanong nito. Marahang tumango ang lalaki habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Ako nga pala si Maria. Kapatid ako ni Catalina, pagpapakilala sa kanya nito. Nakwento ka na sa akin ng kapatid ko eh. Hindi ko lang nakita yung mukha mo kaya hindi kita maalala. Kung ganun, you know that I exist. Oo, di ba nga sabi ko na kwento ka ni ate? Ba't mo ako hinanap? Ganito pala ang kalagayan ni Catalina. Ang totoo niyan, sinubukan ko. Naging mahirap nga lang dahil pangalan mo lang ang alam ko na hindi ko nga alam yung itsura mo eh. Wala rin akong malapitan dito. Wala naman akong kakilala sa lugar na to eh. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Alejandro. Hindi niya matanggap na sa loob ng 5 taon, ganito ang kalagayan ng babaeng pinakamamahal niya. Wala man lang siyang ideya tungkol dito. Tita, mommy, sino po siya? Napabuntong hininga ang lalaki para tingnan ang bata. Siya si Alejandro, nakangiting sagot ni Maria. Agad namang nagsilapitan ang 3 pang bata at napatitig sa lalaki. Sila nga pala sina Alvaro, Marcos, Carlos, at Antonio, pakilala ni Maria at isa-isa pang tinuro ang mga bata. Hi, ako nga pala si Alejandro. Hi po, ba't nyo binibisita si nanay? Bakit ngayon ka lang po pumunta dito? Ang tagal na po kaya namin dito, nakangusong sabi naman ni Antonio. Ano kasi, ngayon ko lang din nalaman. Bakit kamukha po namin kayo? Kunot noong tanong ni Marcos. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Napatingin pa si Alejandro kay Maria at mababakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Mga bata, huwag na kayong tanong ng tanong, napatungo na lamang ang 4. Nakahinga ng maluwag si Alejandro dahil natigil din sa pagtatanong ang mga ito. Aminado ang lalaki na masaya siya ng mga sandaling yun ngunit hindi pa niya alam kung anak niya nga ang mga ito. Bukod doon, hindi pa rin alam ni Alejandro kung nasabi na ba sa mga bata ang tungkol sa kanya. Doon na muna kayo sa loob. Kakausapin ko lang sila. Huwag kayo masyadong maingay ha. Dahil naririnig kayo ng nanay nyo. Wala namang ibang nagawa ang mga bata kundi sumunod sa utos ni Maria. Napailing pa si Maria kasunod ng isang malalim na pagbuntong hininga. Anong nangyari sa kanya? Naaksidente siya noon. Sasanduan niya sana ko dahil magkikita kami rito sa Maynila. Nalaman ko na lang na aksidente na siya nung tinawagan ako ng nurse at pinapunta dito. Gulat na napatingin si Alejandro sa babaeng natutulog. Makikita ang awas sa mukha niya. Hindi lubos akalain ni Alejandro na sinapit ito ng babaeng mahal niya. Ano raw ang sabi ng doktor? Kumusta raw ang lagay niya? Hanggang ngayon wala pa ring senyales na madyay gising siya eh. Pero hindi naman kami nawawalan ng pag-asa. Ginawa din naman ng mga doktor ang lahat para umayos ang lagay niya. Hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi pa niya nakikita ang mga anak niya eh. Kung ganun, anak ni Catalina ang mga batang yun. Oo, at sa pagkakaalam ko, ikaw ang ama nila. Ikaw lang naman ang nakarelasyon ng kapatid ko, biglang nabuhayan ng loob si Alejandro. Masayang-masaya siya sa naramdaman. Napatunayan niya na hindi niya lang pala kamukha ang mga bata kundi mga anak niya rin to. Kumusta naman ang gastusin niyo rito sa sobrang tagal niya rito? Hindi ba kayo nahihirapan? Ang totoo, hindi kami nahirapan nung una. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganun pero ang sabi ng management ng ospital, wala kaming poproblemahin sa pagbabayad dahil sa isang card na nakita nila na nakapangalan kay Catalina. Ako ang nagbigay sa kanya. Pero hindi pa ba nauubos yun? Ang sabi ng management, malapit na kaya naman doble kayod ako para makaipon at ipagpatuloy ang pagpapagaling ni Catalina. Huwag mo nang alalahanin yun. Ngayon nandito na ako. Ako nang bahala. Ba't mo naman gagawin yun? Ang tagal na nawala ni Catalina at di man lang kita nahanap. Di ka ba nagagalit sa amin? Hindi makapaniwala ang tanong ni Maria kasunod ng pagpatak ng kanyang luha. Hindi ako ganong klase ng tao. Bukod dun, mahal ko pa rin si Catalina hanggang ngayon at handa akong gawin lahat para sa kanya, para gumaling siya, para magising siya. Kailangan niyang magising. Kailangan niyong gumaling para magkita pa kami ulit at sabay naming aalagaan ang mga bata at palalakihin ang mga anak namin. Bubuo pa kami ng masayang pamilya katulad ng pangarap namin. Mas lalo namang napaiyak si Maria pagkatapos marinig yun. Halos 1 buwan na kasing kumakayod ang babae para makaipon ng pera at magamit kapag naubos na ang pera sa card ni Catalina. Bukod sa pagtatrabaho,
Hirap na hirap din si Maria sa pag-aasikaso sa kanyang mga pamangkin. Saan ba kayo tumutuloy? Ang sabi ng nurse, dito raw namamalagi ang mga bata. Wala ba kayong bahay na tinitirahan? Ang totoo niyan, hindi ko na nalaman ang bahay ni Catalina eh. Dahil nang magkita kami, nakarating na siya dito sa ospital. Dito na lumaki ang mga batang yan. Nagkakaroon lang sila ng pagkakataon para lumabas kapag sinasama ko sila. Alam na ba ng mga bata ang tungkol sa akin? Hindi pa. Hindi ko rin magawang sabihin noon dahil sino naman ang ipapakilala ko sa kanila oras na maghanap sila na hindi ko nga alam itsura mo, diba? Tanging pangalan mo lang. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kung gusto mo, ipapakilala kita sa kanila. Wala namang mawawala. Kung ganon ang mangyayari, wala pang kasiguraduhan kung kailan madyay gising si Catalina. Sa tingin ko naman, ito rin ang gusto niyang mangyari. Huwag muna siguro ngayon, biglang singit ni Mateo. Ngayon palang nakita ni Alejandro ang mga bata. Mas makabubuti kung magiging malapit muna sila sa isa't isa bago natin sabihin ang totoo. Nagkatinginan si Maria at Alejandro at kalaunan napatango sa isa't isa. Masayang-masaya si Alejandro pero hindi niya rin maiwasang malungkot sa kinahinatnan ni Catalina. Ilang linggo ang lumipas at kahit papaano, nagiging malapit na si Alejandro sa apat niyang mga anak. Hindi mapigilan ng lalaki ang kagiliw sa mga bata dahil nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya sa mga ito. Sa nakalipas na linggo, meron na ring pagbabago sa kalagayan ni Catalina. Ang sabi ng doktor, unti-unti na raw bumubuti ang kalagayan nito. Marahil nararamdaman ng babae na masaya ang tao sa paligid niya. Marahil naramdaman din nito na binabantayan siya ni Alejandro. Gusto niyo bang mag-aral sa school? Nakangiting tanong ni Alejandro habang isa-isang tinitigan ng mga bata. Hindi may pinta ang ngiti sa mukha ng mga ito matapos marinig yun. Opo, gusto po namin, maghiliw na sagot ni Marcos. Matagal na po namin gustong mag-school, saad naman ni Antonio. Kaso ang sabi ni Tita Mommy, hindi pa kaya dahil nasa ospital pa po si nanay, malungkot na saad ni Carlos. Natatakot din po kami na awayin ng ibang mga bata, nagsusumbong na saad ni Alvaro. Hindi napigilan ni Alejandro ang pagtawa na siyang pinagtaka ng apat. Huwag kayong mag-alala dahil di naman kayo aawayin ng mga bata sa school. Ako ang sa inyo. Pag-aaralin ko kayo. Napahiyaw sa tuwa ang mga ito at nagtatatalon pa. Sakto namang dumating si Maria ay narinig niya ang sinabi ni Alejandro. Nakakahiya naman kung gagawin mo pa yun. Alam mo naman kung ano ang mga batang to. Mga anak ko sila, responsibilidad ko sila at walang nakakahiya doon. Paraan ko na rin to para makabawi sa kanila kahit papaano, tumango naman si Maria. Kung sa bagay, may punto ka naman dun. Sa tingin mo, may pagbabago na yung kapatid mo. May improvement daw sabi ng doktor pero wala pa rin siyang malay pero maganda ang lagay niya kumpara noon. Sana lang dumating na yung araw na magising siya para naman makita niya na yung mga anak niya. Ilang sandali pa, napaigtad siya sa gulat nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha sa bulsa at sinagot ang tawag. Hello, pre, nasaan ka? Nasa ospital ka ba ngayon? Tanong ni Mateo. Oo, bakit? May problema ba? Pumunta ka muna rito sa kumpanya. May naghahanap sa'yo. Nagtaka naman si Alejandro. Naramdaman niya ang kabadong boses ni Mateo na hindi naman normal sa kaibigan. Kids, aalis muna ako saglit ha. Bantayan niyo muna ang nanay niyo rito, okay? Sige po, ingat po kayo. Saad ng bata, at saka naman nagtungo sa loob ng kwarto ng kanilang ina. Kahit naguguluhan ang binata sa inasal ng kanyang kaibigan, napangiti na lamang siya habang nakatitig sa kanyang mga anak. Habang nasa biyahe, may kung anong ideya ang pumupuno sa isipan niya, at nang makarating sa kumpanya, agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Mateo. Ba't mo ako pinapunta dito? May problema ba? Hi, darling, nakangising bati ng isang pamilyar na babae. Bakas ang gulat at pagtatakas sa mukha ni Alejandro nang makita niya ito. What the hell are you doing here? Chill ka lang, darling, malanding sambit nito at naglakad pa papunta sa kanya. Gusto lang kitang bisitahin at tignan ang kalagayan mo. Napailing si Alejandro at hinawi ang kamay nito. Makakaalis ka na. Hindi kita kailangan dito, at ayaw kitang makita. Ah, so aggressive. Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Wala akong panahon para makipagbiruan sa'yo, Isabela. Umalis ka na.
Huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil hindi ako magdadalawang isip na kaladkarin ka palabas ng kumpanya ko. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita, ganyan pa ang gagawin mo sa akin. You're hurting my feelings, you know, umakto pa ito na parang nasasaktan. Umalis ka na bago pa ako magpatawag ng security. Bigla na lamang itong humalakhak at marahang naglakad palapit sa pinto ng opisina ni Alejandro. Ganito pala nag-epekto sa'yo ang naaksidente ng pinakamamahal mong babae no, nakangising bulong nito bago nagpatuloy sa paglabas. Kahit mahina ang bulong ni Isabela, malinaw yung narinig ni Alejandro. Naiwan itong nakatulala at punong-puno ng pagtataka sa sinabi ni Isabela. O pre, ayos ka lang. Bakit nakatulala ka dyan? Kaya mo ba ako pinapunta dito dahil nandito si Isabela? Oo, bakit? Nagkita na ba kayo? Tumango naman si Alejandro. Napansin ni Mateo ang pagkabalisa ng kanyang kaibigan. May nangyari ba? Pakiramdam ko, may kinalaman si Isabela tungkol sa nangyari kay Catalina. Paano mo naman nasabi yan? Narinig ko ang sinabi niya kanina. Paano yan nalaman ni Isabela na naaksidente si Catalina? Sa ibang bansa siya. Hindi naman malabong mangyari ang hinala ko, pero hindi lang ako makapaniwalang aabot siya sa ganun. Naging isang palaisipan sa kanilang dalawa ang tungkol sa sinabi ni Isabela. Ang sabi kasi ni Maria, walang ibang nakakaalam sa nangyari kay Catalina maliban sa kanila dahil wala rin naman siyang ibang malalapitan ng mga panahong yun. Napatayo na lamang si Alejandro na bahagyang ikinagulat pa ni Mateo. Saan ka pupunta? Kailangan ko malaman ang totoo. Ang ibig mong sabihin, kukumprontahin mo si Isabela. At alam mo naman ang ugali niyon, di yun aamin. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi aamin si Isabela, kaya kailangan ko siyang paimbestigahan. Well, that's a good idea. May kilala akong makakatulong sa atin. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad nilang tinandaan palabas ng kumpanya, magtutungo sila sa taong kikitain nila. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Alejandro na mamuo ang galit sa kanyang puso, at kahit anong pigil na gawin, ngayon nabibigo lamang siya. Malalaman din natin ang totoo, pre, ani Mateo, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa kabilang banda, mabilis na lumipas sa mga linggo, at katulad ng sinabi ni Alejandro, pinag-aaral niya nga ang 4 na magkakapatid. Kada rating pa lamang ng 4 na bata sa ospital galing sa school, ngunit maraming nurse at doktor ang bumungad sa kanila na nagkukumpulan sa kwarto ng kanilang ina. Tita, Mommy, ano po ang nangyayari? Ang daming doktor sa kwarto ni nanay, saad ni Marcos at Alvaro. Wala rin akong idea, mga bata, kunot noong sagot ni Maria sa mga ito. Ano po nangyayari dito? Kumalabog ang puso ni Maria nang tanungin niya ang mga doktor na naroon. Wait lang miss, mahalaga kasi ito. Mamaya ka na magtanong ha, isang himala kasi ang nangyaring saad naman ng isang doktor. Nagpakunot na lamang ang noo ni Maria matapos marinig yun. Kasabay ng pagtibok ng puso ni Maria ay ang pagbeleng ng tingin sa loob ng kwarto ng kanyang kapatid. Agad nanlaki ang kanyang mata at nangilid ang luha nang makita ko anong nangyayari sa loob. Nanay, sabay-sabay na sigaw ng 4 na bata. Kahit maraming tao ang nagsisiksikan, nagawa pa rin ng mga itong makisingit at makapasok sa loob ng kwarto. Umugang ang malakas na iyakan ng magkakapatid habang unti-unting nakakalapit sa kanilang ina. Nanay, gising ka na, malakas na sigaw ni Marcos habang umiiyak. Kasunod noon ay ang pagtakbo ng 4 na bata palapit sa kanilang ina. Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha ni Catalina, ngunit wala siyang ibang magawa kundi yakapin ang mga bata. Sa isang banda, hindi makapaniwala si Maria sa kanyang nakikita. Nanatili ang kanyang mata roon habang inaasikaso ng mga doktor ang kanyang kapatid. Ate, gising ka na nga. Totoo nga ang nakikita ko. Buong akala ko hindi ka na madyay gising. Hindi pa ako pwedeng umalis. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Mga anak mo sila. Ang laki na nila no, bahagya pang nagulat si Catalina, ngunit agad ding napalitan ng ngiti yun. Natatandaan niya pa ang kanyang pagbubuntis bago siya maaksidente. Hindi lamang inaasahan ni Catalina na makakaligtas sa mga anak niya at ganito nakalalaki. Ang gagwapo naman ng mga batang aliw na saad niya habang isa-isang tinitignan ang mga bata. Hindi napigilan ni Catalina ang matulala ng mapagtanto kung sinong kamukha ng mga ito. Nanay, ba't ngayon lang kayo gumising? Pwede ka nang sumama sa amin sa paggagala, Nay, ani Antonio at Carlos.
Hindi napigilan ni Catalina ang mapatawa. Magpapahinga lang ako saglit ha, at may kailangan din ako asikasuhin. Kapag nakalabas na ako dito, kapag natapos yun, babawi ako sa inyo, emosyonal na sambit niya. Tuwang-tuwa naman at nagtatatalon pa ang mga bata. Maging si Coring masaya habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak kahit may konting gulat lamang pa rin ang tuwa dahil sa wakas magkakasama na sila. Matutuwa siya kapag nalaman niya ang balitang lang. Sino ang tinutukoy mo? Punuan ng pagtataka. Agad niyang nakilala ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Alam niya mas makabubuti kung kayong dalawa mag-usap, saad ni Maria. Bahagya lamang lumayo si Maria at nagdial sa kanyang cellphone. Hi, pasensya na sa abala. Pumunta ka rito sa ospital. Mayroon akong magandang balita sa'yo. Gising na siya. Ilang minuto pa ang lumipas bago matapos ang pakikipag-usap ni Maria sa kanyang cellphone. Mas lalo namang tumindi ang kaban na nararamdaman ni Catalina si ideyang pupunta sa ospital ang pinakamamahal niyang lalaki. Papunta na sila dito, sambit ni Maria. Sunod-sunod na huminga ng malalim si Catalina para ikalma ang sarili. Mabuti na lang din wala na ang nurse at doktor na nagkukumpulan sa kanyang kwarto. Magkalipay Alejandro at Mateo habol ang hininga ng lalaki habang nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto niya. Malakas din ang kabog ng dibdib ni Alejandro, ilang minuto pa ang itinayo niya sa labas para subukang pakalmayan ang sarili. Tara na pre. Huminga muna ng malalim si Alejandro bago kumatok sa pinto. Ilang saglit lang, bumukas ito at si Maria ang bumungad sa kanya. Pasok kayo. Hindi na mapakali ang lalaki at dumiretso na nga ng pasok. You're awake, saad niya kaya napatingin sa kanya si Catalina. Hindi agad nakapagsalita ang babae, hindi rin ito naitago ang pagkagulat nang sa wakas makita niya si Alejandro. Ah, hi, nag-aalinlangan niyang sambit. Mabuti naman at gising ka na. Lumapit siya agad sa babae at sinubukang yakapin nito, ngunit nakita niya ang mga bata na nakamasid sa kanya kaya dahan-dahan ang kanyang ginawang paghawak sa babae. I missed you so much, my love, emosyonal na bulong ni Alejandro. I missed you too. Tagal kitang hinanap, at nang makita naman kita, malala ang kalagayan mo. Buong akala ko hindi na kita makakasama ulit. Marahang umiling si Catalina. Nandito na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nanay, alam mo po ba lagi siyang pumupunta para dalawin kayo, sabi ni Marcos. Oo nga po nanay, singit naman ni Carlos. Nagdadala din po siya ng pagkain sa amin, saad naman ni Antonio. Lumapit naman paunti-unti si Alvaro sa kanyang ina at nagtanong dito, Nana, bakit siya mabait sa amin? Sino po siya sa buhay natin? Gulat na napatingin si Catalina kay Alejandro, at maya-maya lumipat ang tingin nito kay Maria. Hindi niyo pa nasasabi sa kanila. Hinihintay kasi namin na magising ka. Bukod sa ayaw din naming biglain ang mga bata. Napatango na lamang ang babae nang maintindihan niya ang nangyari. Huminga pa ng malalim si Kao bago tumingin sa mga bata. Mga anak, siya ang tatay niyo po. Sabay-sabay na bulalas na magkakapatid. Agad pa silang napatayo at napatingin kay Alejandro. Ikaw po ang tatay namin. Totoo po, sunod-sunod na napahagulhol ang apat na bata. Agad namang lumapit si Alejandro sa kanyang mga anak at atyam-akap sa mga ito. Masayang-masaya siya at kahit sino hindi kayang sukatin ang kasiyahang nararamdaman niya. Si Coring sa isang tabi na pangiti na lang din. Magiging masaya at buo na ang ating pamilya, pinapangako ko babawi kami sa inyong mga anak. Pero bago yun, may kailangan muna akong ayusin, seryosong sabi ni Catalina na ipinagtaka ni Alejandro. Malinaw pa sa alaala ng babae ang lahat ng nangyari bago siya maaksidente, hindi siya matatahimik hanggat nanatiling malaya ang taong may kasalanan kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nanambalik ang lakas ni Catalina. Isinama siya ni Alejandro sa kanyang bahay para doon tumira kasama si Maria. Ano bang balak mo, mahal? Hindi mapakilang tanong ni Alejandro. Ilang araw na kasing nangungulit siya, ngunit hindi sinasagot ni Catalina ang kanyang mga katanungan. Inasikaso na rin ang magkasintahan, ang kanilang kasal. Yun na lang naman ang kulang para mas mapagtibay ang kanilang pagsasama. Nanay, ikakasal na kayo. Oo, anak, magiging mag-asawa na kami ng tatay nyo. Talaga po, magiging totoong family na tayo, tumango naman si Alejandro bilang tugon. Kasal man kami o hindi, isang pamilya pa rin naman tayo. Oh, maghanda na kayo.
Papasok na kayo sa school, utos ni Catalina na agad namang sinunod ng kanyang mga anak. Mabilis na lumipas ang mga araw, dumating na ang pinakahihintay ng magkasintahan, ang araw ng kanilang kasal. Kahit simpleng kasalan, kabado pa rin sina Catalina at Alejandro. Kakaunti lang ang inimbitahan nila para sa kasal na ito, yung mga taong mapagkakatiwalaan lamang. Ready ka na? Nakangiting tanong ni Maria. Aba, ate, baka naman sa susunod, pwede na rin akong ikasal. Huwag muna, Maria, mag-aral ka pa. Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Para alin kita. Alam ko naman na ang laki ng sinakripisyo mo para sa mga anak ko. Ikaw na yung nagpalaki sa kanila eh. Kaya ngayon, babawi ako sa'yo. Kunwari namang napahirap si Maria sa sinabi ng kanyang kapatid, ngunit ang katotohanan, masayang-masaya siya sa kanyang nalaman. Hindi naman nagsayang ng oras si Catalina at agad nang naglakad patungo sa simbahan. Matagal na niyang pangarap ang may kasal sa lalaking mahal niya at nangyayari na ito ngayon. Sa kabilang banda, hindi na mapalis si Alejandro. Nanginginig ang kanyang tuhod habang nakatayo sa harapan ng simbahan. Chill ka lang, pre. Pinagpapawisan ka. Naiinggit ka lang eh. Ikaw, wala ka pang jowa, saad niya naman kay Mateo. Natigil sa pag-aasaran ang dalawa nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan at labis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya si Catalina na unti-unting lumalapit sa kanya. Oh, bibig mo. Tumutulo na yung laway mo, natatawang pang-aasar ni Mateo nang makalapit sa lalaki. Magsasalita na sana si Alejandro nang tumikim ang pare at agad na silang nagsimula. Ang buong akala nila magiging maayos ang kanilang kasal, ngunit bigla na lamang dumating ang isang babae. Naaga ang atensyon ng lahat at napatigil ang pare sa malakas na pagpalakpak nito habang naglalakad sa gitna palapit kina Catalina at Alejandro. Isabela, anong ginagawa mo dito? I'm here to stop the wedding. Oh my God, akalain mo nga namang nabuhay ka pa, seryosong sabi ni Catalina. Hindi kakikitaan ng takot ang babae, bagkus galit ang kanyang nararamdaman habang nakatitig siya kay Isabela. Marahang naglakad si Catalina palapit sa babae nang hindi tinatanggal ang tingin dito. Wala akong maalala na may usapan tayo para magkita ulit, taas kilay na saad ni Isabela. Napaismed naman si Catalina sabay ngiti. Inaasahan ko nang darating ka rito dahil alam ko mababalitaan mong buhay pa ako dahil makakarating sa'yo ang balita na pumalpak ang plano mo na patayin ako noon, nanlaki ang mga mata ni Isabela kasabay ng pagtingin sa paligid. Wala akong alam sa sinasabi mo, isang sampal mula kay Catalina ang tumama sa pisngi ni Isabela, muntik pang matamba ang babae sa lakas noon. Agad niyang nasapo ang pisngi. Para yan sa ginawa mo sa akin noon. Muntik pang mawala ang mga anak namin dahil sa kasamaan mo, agad namang lumapit si Alejandro sa mapapangasawa para umalali dito. Totoo ba lahat ng sinasabi niya? Of course not. Kayo ba nagsasabi ng totoo ang babaeng yan? Inis na sagot ni Isabela. Natahimik ang lahat nang biglang mag-play ang isang recording. Maririnig doon ang pag-uusap ni Isabela at ng ilang lalaki kung saan nag-uusap sila kung paano papatayin si Catalina. No, stop it. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala. Kung inaakala mo na hindi ka mapaparusahan sa ginawa mo, nagkakamali ka. Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Kasunod noon ay ang pagpasok ng mga pulis at agad dinakip si Isabela. Sinubukan pang magpumiglas ng babae ngunit nabigo lang din ito. Hamaryuman hanggang di pa rito nagtatapos ang lahat, ani Isabela habang hinihila ng mga pulis ngunit napapailing na lang ang mga taong nasa simbahan, marahil naaawa sa lukalok ang babaeng yun. Bakit ngayon mo na sinabi? Dahil alam kong gagawa ka ng sarili mong kilos kapag pinaalam ko sa'yo, napayakap na lamang si Alejandro sa kanyang fiancé. Itutuloy pa ba natin ang kasalan na to? Biglang tanong ng pare kaya nagtawanan ng mga tao sa simbahan. Oo naman po, Father. Kasal nila nanay at tatay yan eh, singit ng magkakapatid. Napailing na lang ang pare habang tumatawa bago bumaling ng tingin kina Catalina at Alejandro. Alejandro, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang kabiyak sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan? I do, Father. Ikaw, Catalina, tinatanggap mo rin ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak? I do, Father. Kung gayon, I now pronounce you husband and wife. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil nakikita nila ang kasiyahan ng kanilang mga anak at sa mga taong kanilang inimbita. Lumapit si Alejandro sa kanyang asawa at hinalikan nito sa labi.
Mas lalong lumakas ang palakpakan at ang hiyawan sa pangunguna ng 4 nilang anak. Mag-asawa na sila nanay at tatay. Kiss pa ulit pang-aasar ng mga ito. Sunod-sunod na tumakbo ang magkakapatid palapit sa kanila. Mga magulang na walang nagawa kundi mapailang na lang sa kulitan ng mga ito. Matapos ang kasal, dumiretso sina Catalina at Alejandro sa kanilang bahay kasama ang mga anak. May kaunting salo-salo sa bahay kaya naman doon din nagpunta ang kanilang mga bisita kanina sa simbahan. Congratulations, ate, saad ni Maria sa kapatid. Thank you, Maria, kaang malungkot. Dadating din yung lalaking para sayo pero huwag mo muna madaliin. Malay mo nandyan lang sa tabi-tabi yung para sayo. Ang mahalaga ngayon, mag-aral ka muna. Napasimangot na lang si Maria sabay belang ng tingin kay Mateo na nasa isang sulok. Maraming salamat po, nanay, tatay, namumungay ang mga matang sambit ni Antonio. I love nanay, tatay, saad naman ni Antonio, Alvaro at Marcos. Napailing na lang sila dahil sa iisang kama sila nakahiga. Agad niyang pinatahimik ang mga bata dahil nararamdaman niyang inaantok na ang kanilang ama. Oh, magpapahinga na tayo ha. Pagod si tatay dahil nagtrabaho yan para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Agad namang tumahimik ang mga bata at pumikit na agad. Tama yan. Matulog kayo ng maaga dahil may pasok pa kayo bukas. Nang tuluyan nang makatulog ang mga bata saka sila nagdesisyon dalawa na lumabas muna at magtungo sa kusina. I love you, Catalina. Mahal na mahal kita, sambit ni Alejandro. I love you too at salamat sa paghahanap sa akin ha. Salamat sa paghihintay. Simula ngayon, magkasama na nating aalagaan ang mga anak natin. Babawi tayo sa kanila at hindi natin sila pababayaan. Alam kong yan ang plano mo at handa rin ako riyan. Basta kasama kita, Alejandro. Alam kong maraming mga nagkakandara pa sa'yo pero wala silang mapapala sa'yo kahit gaano pa sila kaganda dahil sa akin ka na. Akin ka, Alejandro. Yun ang rason kung bakit hindi ka naghanap kahit nawala ako ng napakaraming taon, ngumiti ng ubod ng tam si Alejandro. Alam ko, nararamdaman ko. Ikaw ang endgame ko. Ikaw ang ina ng mga anak ko. Tayong dalawa hanggang sa huli. Katulad ng sabi nila, kahit gaano katagal nagkahiwalay ang mga puso, kung ito ay tapat at totoo, hinding-hindi ito basta-basta susuko. At ang pagmamahalan nina Alejandro at Catalina ang patunay dito. Masaya na silang dalawa. Walang hanggang kasiyahan dahil kapiling na nila ang isa't isa. Kasama pa ang makukulit nilang anak at alam nilang balang araw, ang mga batang kanilang pinapalaki, makakahanap din ang kani-kanilang happy ending. Pero habang hindi pa dumadating yun, sina Alejandro at Catalina muna ang magbibigay kasiyahan sa puso ng kanilang mga anak dahil isa silang pamilya at walang makakapaghiwalay.